9:05 na. So, tayo po ay pumunta na ngayon. Tayo po ay nirequest ng sa kapatid na ito po ang ating pag-aaralan sa mga pong ito. Pero po ata silang panauhin para mapakinggan po nila tungkol po sa tunay na iglesia. Pero sa atin, magamat lang naman po natin ito, magiging parang pagbabalik na wala, review po sa atin. Kumisa kahit na napag-aralan po natin, hindi siya nakalimutan natin mga kapatid. So, ang ating pong bibigyan pansin sa umaga po ito ay iglesia ng Diyos ng ating Panginoon. Kahit na balik-balik, ano po. Pero sa katotohanan, sa kasalukuyang panahon natin, ay meron mga iba-ibang klaseng sakay ng pananampalataya na iba-iba. Iba-iba sa pangalan, iba-iba sa pagtuturo, iba-iba yung tinuturo, iba-iba yung pagsamba, etc. Pero kung ating tutunghayan ng banal sulatan, maipapatunayan po natin na may iglesia ang tinatag ng Panginoon. Regardless kung mga sa yung census po, ano po? Halos sumaabot ng 40,000 iba-ibang denominasyon na naniniwala sa Biblia at naniniwala sa ating Panginoon. Nakakaraming dami nun. Sa buong mundo, 40,000. Dumadami pa, taon-taon. Kaya mahalaga na tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia kung ilan nga ba ang iglesia tinay ng Panginoon. Dito po sa Matthew 16 verse 13 hanggang verse 18, yung Panginoon at sa kanyang mga lagad, sila po yung naglalakbay sa iba't ibang lugar ng Israel at nangangaral. Yun ang kailang ginagawa noon, noong panahon na yun. At sila po yung nakarating sa lugar na tinatawag na Caesarea Philippi. Kaya po mahalaga na meron tayong mapa, ano po? Ang ating Panginoon, dito siya lumaki, sa Galilee, at sa lugar na yan. Dito sa Nazareth, actually, dito sa bandang lugar na yan. So, sila nakarating sa lugar na ito, Caesarea Philippi. Meron pa po ibang Philippi, yung nakasulat na sa Biblia, yung sulat sa mga taga-Pilipos, sa ibang lugar yun. Kaya nga po mayroong Caesarea kanya. So, dito siya nakaabot sila sa lugar na yan. Dito po yung context ng ating pag-aaral. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Ginagamit ng Panginoon ng salitang Son of Man dahil siya'y tao ng panahon na yun. Hindi niya ginagamit ng Son of God. Hindi siya Son of Man dahil siya'y tao. Ano ba sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, ang anak ng tao, kung sino ako kanya? So, tinatanong niya kanyang mga lagad, kung ano sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya, kung sino siya. Dahil sa panahon na ito, ang ating Panginoon po ay nakapangalan na, siya po ay nakapagpakita ng mga himala sa mga tao. So, ito'y sagot ng kanyang mga alagad, kung sino ang akala nila, kung sino siya. Some, they said, some say, John the Baptist. Some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. So, parang iniisip nila na maguli mong propeta niyo. He said to them, "But who do you say that I am?" Kayo nga niya, ibig sabihin, mas mahalaga sa Panginoon kung ano sinasabi kung anong iniisip ng mga alagad niya, kung sino siya. Kung sino sinasabi ng mga tao, immaterial din. Kaya nga niya, talaga yung sino ako kanya. And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Ito ba salita Christ? Hindi po sinali niya. Kaya hindi natin ibig sabihin ng Christ. Kaya nga po, mahalaga sa mga salita, kung alam natin, yung kabulugan. Ito po salita Christ.
saka yung salitang Messiah, parang wala yun. Yung Messiah, ito po yung sinalin mula sa Hebreo. Messiah. Yung Christ, ito po yung galing sa salmikan Grego. Pero walang kahulugan. Yung Messiah, Christ, ang ibig sabihin, the Anointed One. So, kung isasalin natin ito, ikaw ang pinili kanya, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang sabi ni Pa Pedro. Jesus answered and said to him, Blessed are you, son Simon Bar Jonah. Yung salitang bar, sa ibang salin, sinalin nila yan. Ang ibig sabihin ng bar, anak. O Simon, the son of Jonah. Ganyan. Yung salitang Jonah, hindi po salitang John, patapre walang yan. For flesh and blood has not revealed this to you. In other words, hindi galing sa kaisipan mo yan, ganyan. Sa galing, sa sino nagpahayag sa kanya, ganyan. And blood has not revealed this to you, but my Father which in heaven. So, ibig sabihin, ito yung galing sa aking Ama nasa langit. Ito yung pinahayag sa kanya, sabi niyo ng ating Panginoon. And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades, or Hades, kung naman ang salin, shall not prevail against you. So in other words, hindi mo lang pagkakataon na pinagit niya salitang church, ganyan. Doon sa kanyang unang pangangaral, na binabagit yung kaharian. Pero hindi kauna-unang pagkakataon, binagit yung salitang church. Yung po salitang church, ito po isang salita na iba doon sa pinanggalingan ng salita. Ang salitang church po ay galing sa salitang ecclesia. Kaya nga po sa atin, iglesia. Pero yung salitang church, hindi po galing sa salitang ecclesia. Kundi sa salitang ibig sabihin, pag-aari ng Panginoon. Kuriakos yan. Yun ang pinanggalingan ng derivation ng salitang church. Pero ang ibig sabihin nito, itatayo ang aking kapulungan kanya. Nagkakaroon siya ng grupo ng mga tao. And the gates of Hades shall not prevail against it. Doon sa King James, ang nakalagay niya, the gates of hell. Kanya. Or the power of hell. Yung nakalagay. Pero mistranslation yun sa ating kasalukuyang panahon. Yung po salitang hell, yung pag-aaralan po niya pinanggalingan, ito po ay common sa lahat ng mga lingwahe ng mga Europeans. Ito po ay galing sa salitang to hell. H-E-L-L-E. Nang ibig sabihin, to hide. So pag ginagamit yung salitang hell, nang ibig sabihin, ito isang nakatagong lugar. Nang ibig sabihin, depende siya kung ano yung context sa kahulugan. Dito po sa pagkakataon na ito, hindi na nila sinalin, nilipat na lang nila. Ibig sabihin, ang pintuan ng Hades. Ito yung lugar ng mga patay. Yun ang ibig sabihin. So, yun ang declaration ng Panginoon nung sila dito sa Caesarea Philippi. Ipinahiniwalag niya ang dalawang bagay. Pero siya'y anak ng Diyos. Siya'y Kristo, the Christ, the Son of the living God. At magtatayo siya ng kanyang iglesia. Yun ang dalawang bagay na makikita natin. Dito patungkol kay Apostle Peter, hindi siya pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, ang ating Panginoon. Tignan yung context. Ang pinag-uusapan kung sino siya. Yan ang pinag-uusapan. Hindi kung sino si Pedro. Yung ibang nagbabasa rito, nagbibigay sila ng emphasis kay Peter, pero hindi. Ito po sa ating Panginoon kung sino siya. Kaya mahalaga sa ating pagbabasa ng Biblia, tingnan natin yung pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan kung sino ang ating Panginoon. Yung pinag-uusapan. So, pinigyan ng sagot, anak siya Kristo, o pinili, the Son of the living God, at magtatayo siya ng kanyang iglesia kanya. Yun ang dalawang mahalagang bagay na makikita natin sa pag-uusap nila. Sabi niya, I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. Mahalaga po yung bato. Yung salitang bato ay pundasyon na kanyang itatayo.
Kapag nagtatayo tayo ng anumang structure, meron tayong foundation. Halimbawa, itong building na ito, bago itinayo yung walls, etc., nagugay mo na siya sa paligid. Yun ang pundasyon. Tapos naglagay sila ng poste. Yun ang pundasyon. Para may patong itong gusaling ito, itayo nila. So, siya magtatayo, so may pundasyon. Ang pundasyon na sinasabi niya ay yung bato. On this rock, I will build my church. Ano sabi ng ating Panginoon? So, anong ibig sabihin ito? Ano yung pundasyon? Ano po? Pero isang mahalagang bagay na makikita natin sa pag-uusap na ito, siya nangako, siya na magtatayo ng kanyang iglesia. Ipinangako niya yun, o inihula niya, actually, na magtatayo siya ng kanyang iglesia. So, ang isang fundamental na katotohanan, nagtayo ang Panginoon ng kanyang iglesia. Sinangako siya. At hindi naman sinungaling ng ating Panginoon para hindi na gawin sinabi niya. So, sabi niya, on this rock. Yung salitang rock, galing po sa salitang Petra. Petra, ano po? Ang ibig sabihin niya, ay mass of rock. So, ito isang malaking tipak ng bato niya. As distinct from Petros. Yung Pedro, ito yung Petros, ganyan, na isang maliit na bato. Itang bato na nakahiwalay, ganyan. Diba? Bato na naitatayo namin natin. Pwede mo iba-iba, ganyan. Or boulder, or stone that might be thrown or easily moved. Yung ginagaya siya tirador, yun ang Petros. Pero yung Petra, ito yung malaking tipak na bato, ganyan. Para maunawaan po natin, ito yung kagandahan ng kasalukuyang teknolohiya na wala nung unang panahon. Noong unang panahon, tutuloy pa nagtuturo. Pero meron tayong tulog na nakikita natin yung larawan. Kung pupunta po tayo sa Jordan, meron pong lugar na tinatawag na Petra. Yung lugar na yun, walang lupa doon. Yun ay malaking tipak na bato. May nakatira mga tao doon noong unang panahon, at imbes na sila magtayo ng templo, hindi sila nagtatayo. Yung templo, hinukay nila sa bato. Parang sculpture nila yung templo galing sa bato. So ito yung Petra, ito yung malaking tipak na bato. Actually, ito yung malaking bundok na bato. Na doon tumira yung mga tao doon. Alas lang mga bahay na ginagawa, sila sa loob ng bato sila nakatira. Dahil ito yung malaking tipak na bato. Yun ang Petra. Hindi mo ito mababaliba. Ito yung pwede ka magtayo sa ibabaw nito. Yun ang significance ng dalawang salita. Itong Petros, hindi ka makapagtatayo niya. Detach yan. Malit na bato o isang malaking. Hindi ka makapagtatayo niya. Yung Petra, ito yung malaking tipak na bato. Pwede ka magtayo sa ibabaw. Para lalo po natin maunawaan. Dito po sa Matthew 7 verse 24, ang ating Panginoon, kung nagtuturo siya, itinaturo niya kung yung mga nakikinig sa kanyang salita at yung mga hindi nakikinig sa kanyang mga salita. Yung mga nakikinig sa kanyang mga salita, ginagawa niya ng sinasabi ng Panginoon para sila nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato kanya. Yung salitang rock dito, saka yung salitang rock doon, ay galing sa salitang Petra. Hindi galing sa salitang Petros. Magkaiba sila. Sabi niya, therefore, whoever hears the sayings of mine, and thus then I will liken him to a wise man who built his house on the rock, on the Petra. And the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it did not fall. Kasi nakatayo sa bato eh. For it was founded on the rock. Yung bato rito, ginamit ng Panginoon mas para malarawan niya yung kanyang mga salita. Yung sabihin ng isang taong nakikinig at ginagawa niya kalooban ng Panginoon, para siyang taong nakatayo sa bato kanya. Hindi mo siya magagalaw itong kanya. Yung opposite no, kung babasahin natin kabuuan niya, yung mangmang kanya, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng buhangin.
Ang buhangin, kailanman, hindi nila ginagamit na pundasyon. Dahil gumagalaw yun eh. Naalala ko niyo yung earthquake noong 1989 o 1990. Doon sa, naapekto tayo dito no, di ba? Yung siyudad ng Tagupan, bumaba yung mga building nila, di ba? Bumaba sila. Dahil yung Tagupan ay nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Nung nagkaroon ng earthquake, gumalaw yung buhangin, gumalo yung tubig, bumaba yung building nila. So, hindi siya stable na pundasyon. Pero kung sa ibabaw ng bato kanya, stable yan, hindi mo magagalaw. Yun ang po sabi ng Panginoon. Itong batong ito kanya ay tiyak na pundasyon. Hindi siya magagalaw kanya. Tingnan niya sa, di po ko nagkakamali. Sa Isaiah 28, hindi ko nagkakamali na po. Sinabi yan, ang ating Panginoon ay isang tiyak na pundasyon kanya. A tried stone, hindi po nakakamali. So, hindi natin makita, anyway, nandito po sa kalating science yan. Sabi ng Panginoon doon, ito'y bato nga niya na tiyak na tried stone nga niya. Nakalimutan ko lang po yung eksaktong talata. Sabi niya, isang subok na bato nga niya. Ito po, sa verse 16. Kaya ganito, sabi ng Panginoong Diyos, aking ilalagay sa Zion bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulong, na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala, hindi magmamadali sa ibang kain. Siyang naniniwala, hindi mapapahiya. Yun ang ating Panginoon. So in other words, ito yung isang pundasyon na matatag. Yun itatayo kanyang iglesia. So yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang pundasyon. Ang pundasyon yung bato ay ang katotohanan na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Yun lang natin makikita ang kamangmangan na mga tao nagtatayo ng kailang iglesia. Wala silang kapangarihan at wala silang karapatan. Ang ating Panginoon, dahil siyang anak ng Diyos na buhay, siya po'y makapagtatayo ng iglesia, nag-ibig sabihin, ito yung kapulungan ng lahat ng maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo dahil siyang anak ng Diyos. Doon po sa Matthew chapter 26 verse 28, ang Old Testament, makikita natin kahit po doon sa panahon ng mga magulang, panahon ng pagsa ni Moises, siya lang po yung naghahain ng dugo ng mga hayop. Ito yung naglalarawan ng paglilinis ng mga kasalanan. Pero doon sa Matthew chapter 26 verse 28, nasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng marami kanya. So siya lamang ang dugo lang ng Panginoon na pwedeng magalis o maghugas ng mga kasalanan ng mga tao kanya. So ito yung mahalagang, ito yung pundasyon na siya ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang isang interesting na bahagi po rito, yung pagbabasahin natin, yung pagpapatuloy sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, huwag niyo ipagsabihan niyo. Hindi dahil hindi siya yung Kristo. Kundi kinakailangan niyang patunayan na sa'yo. At yun ay napatunayan niya nung siya namatay at nabuhay na maguli. Na makikita rin po natin, may kaugnayan siya sinasabi niya rito, basahin po natin. Sa verse 20 kanya, pagkatapos ay may ipit niyang ipinagbilin sa mga lagad, na huwag sabihin kanina mga na siya Kristo. Bakit? Dahil kailangan niya patunayan na siya ang anak ng Diyos na buhay. Nung siya nabuhay mula sa mga patay, pinatunayan niya sa Romans chapter 1 verse 3, pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. So, ibig sabihin nito, ang ating pangipapatayin, pero hindi siya mabubulok sa libingan, siya mabubuhin na maguli, at itatatag niya ang kanyang iglesia. Yun ang sinasabi niya. Noong 2000 ano po, noong panahon na kauna-una, kauli-ulit pa nakarating ko sa US, meron sila ibang turo dyan. Ang sabi nila, ang kaharian ng impyerno kanya, laban sa kaharian ng Diyos. Narinig ko, tinuro ng preacher. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata totoo yun. Walang kaugnayan si Satanas. Hindi pinag-uusapan si Satanas dito. Ang pinag-uusapan nito, ang Panginoon mabubuhay na maguli, para itatayo niya kay iglesia. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Walang kaugnayan,
Walang kaharian ng Satanas laban sa kaharian ng Diyos. Hindi yan pinag-uusapan niya, kundi siya'y mababahon mula sa mga patay, tatayo niya kanyang iglesia. May makita natin. So, ang pundasyon po ng iglesia ay katotohanan na siya ang anak ng Diyos na buhay. Siya lamang ang mayroong kapangyarihan at may karapatan na itayo ng iglesia. Wala nang iba. Kaya nga yung mga tao nag-aangkin na sila'y nagtayo ng mga iglesia nila, hindi kikilala ng Diyos yun. Useless lang yun. Ang Panginoon lamang ang nagtayo, ang may karapatan at kapangyarihan nagtayo ng iglesia. Isipin po natin. Isipin natin ang katotohanan ito. Kung ang Panginoon ay nagtatag ng kanyang iglesia, bakit ka magtatatag ng iba? Isipin natin yun. May pag-aaral lang po ito at gamitin natin ang ating kaisipan. Dito po, sabi ng Panginoon, tatayo niya kanyang iglesia. Hindi ba? At ang pundasyon ay katotohanan siya ang Kristo o ang pinili. Ang ibig sabihin po kasi ng Christ, guys, salita Kristo sa Grego, ang ibig sabihin, the anointed one. Yung yaong pinili kanya. Ang pangalan ng Panginoon ay hindi Kristo. Yun ay title. Ang pangalan ng Panginoon ay Jesus. Yun ang pangalan niya. Mayroon pong marami nagsasabi rin, ganito lang ang pangalan ng Panginoon, ganyan daw ang pangalan ng Panginoon. Alam natin, itong Jesus ay sinalin sa Grego sa pamagitan ng Espiritu Santo, di ba? So, totoo yun. Ang pangalan ng Jesus, iba-iba niya sa ibang wika. Sa Tagalog, Jesus. Ang ibig sabihin niyan, tagapagligtas. So, ang ibig sabihin ng Jesus the Christ, siya ang piniling tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya yung pangalan niya, ang dapat talaga, Jesus the Christ. Ang Kristo ang tagapagligtas na pinili. Yun ang ibig sabihin. So, wala tayong ibang tagapagligtas, kundi ang Panginoon. At dahil siya tagapagligtas, siya rin na tayo ng iglesia. Dahil malalaman natin mamaya sa ating pag-aaral na iglesia ay binubuo ng mga tao, niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, yun ang makikita natin dito. Yung bato ay ang katotohanan na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang pundasyon ng iglesia, mga kapatid. Sabi niya, and I also say to you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades or Hades shall not prevail against it. Yun ang sabihin, no? Ito'y tumutukoy sa niya pagkabuhay na maguli. Ang Panginoon, siya lamang ang tao na namatay at nabuhay na maguli at di na namatay. Hindi siya ang unang nabuhay na maguli. Marami mga tao nabuhay na maguli at namatay. Sa Old Testament, babasahin natin Hebrews chapter 11, may mga patay na nabuhay na maguli, pero namatay. Pero ang Panginoon, siya lamang ang nabuhay na maguli, na namatay, at nabuhay na maguli, hindi na namatay. Yung pong mga nagtatag na mga reliyon, si Muhammad, hindi nabuhay na maguli yun. Di ba? Yung mga Muslim. Yung mga Buddhist, si Gautama Buddha, hindi nabuhay na maguli yun. Etc. etc. Ang ating Panginoon lang ang namatay, at nabuhay na maguli at di na namatay. So sabi, itong ibig sabihin ng the gates of Hades shall not prevail against it. Yung po salitang Hades, ito po yung salitang Grego na ibig sabihin, ito yung lugar ng mga patay. Pag namatay tayo, dito tayo pupunta. Pero, yung mga ordinaryong tao, mananatili sila doon hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero siya hindi, nabuhay siya maguli para itatag niya kanyang iglesia. Yun ang sabi niya, yun ang kanyang katunayan. Kaya nga po siya nabuhay na maguli. After 50 days, pagkatapos siya nabuhay na maguli, sa Acts chapter 2, malalaman natin, doon yung itinayo yung iglesia niya. Pero siya nabuhay na maguli. So sabi niya, ito yung mga guarantee ng Panginoon. Number 1, ako ang anak ng Diyos na buhay. Ako ang may kapangyarihan at karapatang magtatag ng iglesia kanya. Pangalawa kanya, ako'y mabubuhay na maguli. Kung maalala po natin, nung Panginoong Jesucristo ay gumagawa ng mga himala, ginaniniwala yung mga Hudyo. Nagtanong sila, ano ang tandang ibibigay mo sa amin? Kanya. Ang sabi na, wala na akong tandang ibibigay sa inyo. Maliban lang ang tanda ni Jonas na kung paano siya
nandoon sa tiyan ng isang malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ganon din ang anak ng tao niya. Kung siya'y mananatili sa libingan, sa loob ng 3 araw, at siya'y mabubuhay na maguli. Ganyan. Yun ang makikita nating ibig sabihin ng sinasabi niya dito. Siya'y nabuhay na maguli para itatag niya ang kanyang iglesia. So, sabi nga po natin, ang iglesia po inaitatag sa araw ng Pentecost. Ang ibig sabihin ng Pentecost, 50th day. Ito po sa pista ng mga Hudyo, meron siyang tinatawag na Feast of the Weeks o Feast of Harvest. Yan po yung 7 consecutive na linggo. So ito yung magtatapos, yung 49th day, magtatapos siya sa Sabado. Yung 50th day, linggo. So, ibig sabihin, yung Pentecost, palagi linggo yan. So, sa ating Panginoon, itinatag niya ang iglesia sa araw ng Pentecost, pagkatapos na siya nabuhay na muli mula sa mga patay. Noong siya nabuhay na muli mula sa mga patay, pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Number 1, mamigtas siya mga tao. At siya lang may kapangyarihan magtatag ng kanyang iglesia. Kinabasahin po na sa Romans, chapter 1, verse 4. Ano po? Basahin natin. Itong sabi ni Apostle Paul, dahil tinuturo niya ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ay sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay na ito'y si Kristo na Panginoon natin, ganyan. Nung sinabuhay na maguli, pinatunayan niya na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Yun ang sinabi ni Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos, ganyan. Buhay ng Diyos. Nung sinabuhay na maguli, pinatunayan niya yun. Kaya po sa Mateo chapter 6 and verse 20, bago siya nabuhay na maguli, alam natin na siya yung Kristo, anak ng Diyos na buhay. Pero pinagbawalan niya ang kanyang mga lagad. Huwag niyo sabihin kanya. Dahil pag sinabi nila, di rin sila maniniwala yung mga pagsasabihan nila. Kailangan niya patunayan. So sinabuhay na maguli, pinatunayan niya. Na siya nga yung sinasabi ni Pedro, ang anak ng Diyos na buhay, isang Kristo kanya. Yung makikita natin. So ibig sabihin, sinabuhay na maguli. Nung unang pangangaral po ng Ebanghelyo, sa Acts chapter 2, yun ay araw ng Pentecost. Yung unang Pentecost, pagkatapos mabuhay na maguli ng ating Panginoon. Pwede nating malaman yung eksaktong petsa no. Pati yung taon, pati yung buwan. Basahin na, men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, doon lumaki yung Panginoon. Isang lugar na hindi respetadong lugar sa mga Hudyo. A man attested by God to you by miracles, wonders and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Ito nga niya yung tao na nakita niya gumagawa ng mga himala. Siya yung tao pinatunayan ng Diyos sa niya, sa inyo. Kaya niya, hindi siya naniwala. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Ito yung plano ng Diyos. Plano ng Diyos ang ating Panginoon ay maalis sa langit, magkakatawang tao, at si mamamatay sa krus para sa ating kapatawaran. Yun ang plano ng Diyos. Ito mga tao pinatay nila yung Panginoon, hindi nila alam yun. Yun ay ginawa sa sarili nilang kalooban. Hindi sila pinilit ng sino man. Pero nang ginawa nila yun, sa kanilang sariling kalooban, tinutupad nila yung plano ng Diyos. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila alam yun. Yung ginagawa nila, kinapuputan lang nila yung Panginoon dahil sa mga pinangaral nila, pinangaral ng Panginoon, hindi sila sumasangayon. Pero sa paggawa nila noon, pinatay nilang Panginoon, tinupad lang nila yung plano ng Diyos. Di ba? Yun ang kapangyarihan ng Diyos, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face. For he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also rests in hope. For you will not leave my soul in Hades. So hindi ako mananatili sa lugar ng mga patay, sabi ni David. Nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. So alam ni David, maliligtas siya.
Alam niya, meron siyang tagapagligtas. Siya ng ating Panginoon. Alam niya yun. Kaya sinasabi niya. Siya'y mabubuhay na maguli. Kaya hindi siya makakakita ng kabulukan, sabi ni David. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his tomb is with us at this day. Kung sinasabi ng ni Apostle Peter, kasama ng 11, totoo ito kanya. Kasi si David, totoong tao yan. Namatay siya at nakalibing. Kanya. At alam natin kung siya sa nakalibing. Yun siya nasabi ni David. Bago pa nangyari ito, ilang daang taon bago nangyari, sinabi ni Haring David, tuloy po natin, therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. Siya, ang ating Panginoon, ayon po sa laman, siya'y lahi ni David. Si David po ay lahi ng mga hari. Hari si David. So, ang ating Panginoon ay nasa lahi ng mga hari ng bansang Israel. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up. So, kinayo niya, binuhay na maguli, of which we are all witnesses. O sinasabi namin, totoo, sabi ni Pedro. Kasi nakita namin yung ganyan. Nakita namin siya pinatay, nakita namin siya nilibing, nakita namin siya nabuhay na maguli. So, totoo ito ganyan, sabi ni Pedro. Therefore, being exalted to the right hand of God. Ang ibig sabihin po noon, siya'y nakupo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating panahon, pag sinabing kanang kamay, assistant. Hindi nagkahulugan, no? Kung titignan po natin ang ating katawan, yung mga normal na tao, no po, hindi ko sinasabi kalimiti abnormal. Yung normal na pinapanganak, ang kanyang kapangalan nasa kanang kamay, di ba? Nandito yung tilakas mo. Yun ang ibig sabihin, no? Nasa kanyang kapangalan ng Diyos. Kanya. Having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. For David did not ascend into the heavens, but he says to himself, the Lord said to my... Ilang Panginoon yun? May nagsasabi na ang Diyos ay isang persona lang. Hindi. Ang Diyos ay isang Diyos na tatlong persona nagkakaisa bilang isang Diyos. Sabi rito, the Lord, isa, said to my Lord. Pangalawa yun. So, kung pupunta tayo sa ibang mga relihiyon, limbawa, yung Iglesia ni Cristo, ilang Panginoon yun? Dalawa yun. Sa kanila, isa lang. Ang ama lang daw yun. Kaya hindi, ha? Ang Panginoon, ang Diyos ay Panginoon, ang aming Panginoon, ang ating Panginoon. Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know surely that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Siya ang Panginoon, sila ang inyong susundin, ibig sabihin. Sa Kristo, siya ang tagapagligtas. So, yun sabi natin, yun ang unang pinangaral sa araw ng Pentecost. Kung sa mga Hudyo na nandoon, na ipinako sa krus ang ating Panginoon. Itong pinako sa krus, kaya nagkamali kayo. Ito ang Kristo at Panginoon, ganyan, na hinihintay nyo ng tagapagligtas. Ironically, yung pong mga Hudyo sa Israel, naghihintay pa rin sila sa pagdating ng Panginoon. Hindi dumating na siya, hindi na siya darating. Ang kanyang pangalang pagdating ay judgment day na po yun, mga kapatid. Ngayon, itong mga pinako na sa krus ng Panginoon, siyempre, guilty sila. At least yung ilan. Now, when they heard this, they were cut to the heart. Nasaktan na kanilang puso. Siyempre, guilty sila and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Then Peter said to them, repent. Magsisi kayo kanya. Nalagkasahan sila eh. And let every one of you be baptized. Ang bawang sa asin magpabautismo. Yung po salitang baptize, galing po sa salitang Grego na bapto, nang ibig sabihin ito immerse. Hindi na sinalin, ililipat lang nila. In the name of Jesus Christ, for the remission of sins, para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, and you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promises to you and your children, and to all who are afar off, yung mga hentil, as many as the Lord our God will call. Doon po tayo sa 40. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls
rather to them. Sabihin natin, napakaraming tao no? Hindi Hindi natin alam kung ilang libong tao nandoon doon sa araw na yun. Kasi yung mga Hudyo sa iba't ibang bansa sa ilalim ng langit ay nandoon doon. So maraming tao doon. Yung 3,000, marami sa bilang natin, pero kumpara sa bilang ng mga tao doon, kakaunti lang yun. Praising God and having favored all the people, and the Lord added to the church the others who are being saved. So dito natin mababasa sa unang pangalato ng salitang church. So tama sa sinabi ng Panginoon. Ako'y mabubuhay na maguli kanya at itatayo yung aking iglesia kanya. So yung panahon na ito sa araw ng Pentecost, umakit na sa langit ng Panginoon. So nabuhay na siya maguli. At itinatag ang kanyang iglesia kanya. So sino nandoon sa iglesia? Sino nagdagdag doon? Hindi tao. Ang Panginoon nagdagdag doon. Okay, kung ikaw ay tunay na sumampalataya, katulad ng mga tao ito na nasaktan ang puso nila, di sumampalataya na sila. Dahil kung di sila naniniwala, wala silang mararamdaman. Nasaktan sila Sila nagsisi, at sila nabautismohan, at sila dinagdag sa iglesia ng ating Panginoon. Ang Panginoon nagdagdag, hindi tao. Ibig sabihin, kahit nagpabautismo pa tayo, kung hindi naman tayo tunay na sumampalataya, hindi ka rin dadagdag ng Panginoon, hindi ka pa rin maliligtas sa Kanya. Pero tingnan niyo, makikita nating birthday ng iglesia. So nasabihin ng I will build my church, ang ibig niyang sabihin, magkakaroon siya ng kapulungan ng mga tinawag na mga tao na naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa Romans chapter 1 verse 16, ang sinasabi ni Apostle Paul, For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greeks. Kanya. So ito'y kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan. Ang kanyang Ebanghelyo, kanya, ikatotohanan na si Kristo ay nabuhay na namatay, na ilibig at nabuhay na maguli. Kanya, yan ang Ebanghelyo. Dahil kung hindi nabuhay na maguli, ang Panginoon, wala pa rin tayong kaligtasan. Hindi siya namatay sa wala rin tayong kaligtasan. Kanya. Yun ang kapangyarihan Diyos sa kaligtasan. So sa Acts chapter 2, ito'y kauna-una ang pagkakataon na itong Ebanghelyo pinangaral, na pinangaral si Kristo na matay, pinatay nila, di ba? Sinilibing at nabuhay na maguli. Yun ang kauna-una ang pagkakataon sa kasaysayan ng sinukob ng mga tao. Yun sa Acts chapter 2. At doon nagsimula ang iglesia ng ating Panginoon. So, mula sa Acts chapter 2, hanggang sa panahon natin ngayon, ang iglesia ay nalalarawan na umiiral. Prior to Acts chapter 2, halimbawa sa Matthew 16 verse 18, I will build my church. Future yun, di ba? Pero ito, umiiral na siya. Dito nga po natin. Sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favored all the people and the Lord added to the church, then those who are being saved. So meron ng iglesia, di ba? Sa Acts chapter 5 verse 11, nung namatay si Sapphira at si Ananias, dahil siya sila nagsinungaling, nagkaroon ng dalaki takot kanya. Kanino? And so great fear came upon all the church and upon all who heard this thing. So may iglesia, di ba? Yung iglesia, hindi building. Tao. Itong building nito, hindi mo natatakot ito So sabi niya, and so great fear came upon all the church. Kaya, tao yun. Ito yung mga ligtas na tao. And upon all who heard these things. Kaya, tuloy po natin. Sa Acts chapter 8 verse 1. Si Saulo, si Pablo, later na naging apostol, sila pagkakataon na ito, hindi pa sa Kristiyano. Siya kaaway ng mga Kristiyano, pinapatay niya mga Kristiyano. Now, Saul, later on Paul, was consenting to his death. At that time, a great persecution arose against the church, di ba? Which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. No, again, mabasa natin, may iglesia. Marami pa, pero 4 lang po. Dahil hindi tayo matatapos kung lalagay natin lahat. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria at peace, being edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, was multiplied. So makikita natin, may iglesyang ipinangakong itatayo ng Panginoon. At meron siyang itinayo. Yung iglesyang iyon, yan ang binubuo ng mga taong sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo, sila nabautismohan, sila nagtang ng Panginoon sa kanya iglesia. Yun ang iglesia na sinasabi.
So yung mga iglesia itinayo ng mga tao, hindi kilala ng Panginoon nyo. Sabi nga natin sa unang umpisa ng ating pag-aaral, kung ang Panginoon ay nagtatag ng iglesia niya, bakit tayo magtatatag ng ating iglesia? Ang iniligtas ng Panginoon, yung lamang iglesia yung tinatag niya. Yun ang kilala niya. Dito, bilang lundag lang po tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa Ephesians chapter 5, verse 23, dahil ito pagpatuloy po natin sa sunod na linggo, hindi tayo natapos po. Ito po si Ephesians chapter 5, verse 23. Ito po isang, kung papasinin po natin, parang pinag-uusapan mag-asawa, hindi ginamit ng Panginoon, ni Apostle Paul, ang relasyon ng mag-asawa para may pakilala ang relasyon ng iglesia sa ating Panginoon. Isayin natin. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo ang ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. Ano yung katawan? Maraming kahulugan yun. Katawan ba natin? Physical natin katawan? Siyempre kahulugan sinasabi sa talat. Hindi, ang katawan dito ng ating Panginoon ay iglesia. Dito sa Ephesians chapter 1 mismo, ano po? Sa verse 22 and verse 23. At kaya nilagay ang lahat ng mga bagay sila ng kanyang mga tumutukoy sa ating Panginoon at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ano iglesia? Na siyang katawan niya, kapuspusan niya na pumuspos ng lahat sa lahat. Ang ibig sabihin, kaya ginamit po yung larawan ng katawan sa talatang yun para ma-emphasize po sa atin na ang iglesia, kung siya'y katawan niya, ay susunod sa Panginoon sapagkat siya'y ulo. Katulad ng ating katawan. Alam niyo, yung itong physical na katawan na ito ay pinapalakad ng ating utak, di ba? Nasa ating ulo. Kaya pag ang isang tao na stroke, may natamaan sa bahagi ng utak niya, yung kinokontrol ng bahagi din niya magagamit. Hindi dahil may problema yung bahagi ng katawan niya, hindi dahil kinokontrol, may nasira siya. Yung iba yung mga stroke, minsan, hindi na sila makalakad ng maayos, o hindi nila magamit yung kailangang kamay, o hindi sila makapagsalita. Yun ang tinamaan sa utak nila, kaya hindi nila magamit yun. Yun ang sinasabi doon. Ang katawan ng iglesia, para tayong katawan, sumusunod sa utak kanya. Siya yung ulo, doon tayo susunod. Sa lahat ng mga bagay na pinag-utos ng Panginoon. Ngayon, paano kung wala tayo doon? Hindi ka kilala ng Panginoon. Yung lahat ng mga Kristiyano, kilala ng Panginoon sa pangalan. Kilala lahat tayo ng Panginoon. Yung wala sa iglesia niya, hindi niya kilala. Basahin po natin sa Matthew chapter 7. Bilang panghuli, maliba lang po kung mayroong kayong katanungan. Ito po yung senaryo po rito sa araw ng judgment, sa last day, huling araw. Sa verse 21 hanggang verse 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi gumaganap ng kalooban na aking manasa langit kanya. So hindi lahat, halos lahat ng Pilipino, maliban lang sa mga Muslim sa Mindanao, 5 milyon lang yon, tumatawag tayo sa Panginoon. Palala pag may mga kalamidad o nasa tayo, problema o may sakit ka, tumatawag tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon mismo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanya ng langit, kundi gumaganap ng kalooban ng aking manasa langit kanya. Sa araw na yon, Judgment Day, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? Ganyan. At nagpalais ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gawa kami ng maraming mga pangyarihan, ganyan. Ito yung mga taong hindi naman natin sila nagpapanggap. Sila ay seryoso. Ginawa nila ito sa seryosong paraan. Kaya meron silang lakas ng loob na magtanong sa Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Ito yung masakit, di ba? At kung magkagayon na ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, ganyan. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Doon po sa English, sa New King James, you are lawless, ganyan. Yun po yung baligtad doon sa una. Sa verse 21, ganyan, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanya ng lahat, kundi ang gumaganap ng kalooban na aking sa langit. So, lawful, sumusunod ka sa batas.
So verse, yung pinakaulit talata, you will practice lawlessness. Hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Ama. Hindi ko kayo kilala. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga pangitong minsan, pag tinuturo natin sa mga tao, hindi sila naniniwala. Ibig niyo sabihin, kaya, hindi ako nagsabi ng Biblia. Biblia lang sabi, hindi naman tayo. Tinuturo lang natin ang sinasabi ng Banal na Salita. At wala tayong karapat na magturo ng iba. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ipaalala lang po natin sa July 30, 31, meron po tayong dalang araw pag-aaral. Ang magtuturo sa atin sa kapatid na Ron Halbrook, ano po ay, kung tayo po ay available sa mga araw na yon, maganda na nandito tayo para tayo makapag-aaral sa salita po na po. So, ibigay natin kay Brother Raul, magpapakawin po sa atin.